Hello mga ka-Soundworks, ngayon ay magre-rewind tayo ng in and out winding. So ngayon nag-install po tayo ng spacer para po sa paunang winding, para po sa ating inner winding. So dito po sa inner winding mga ka-Soundworks ay wag po muna tayong maglagay ng adhesive. So ang gamit po natin na adhesive sa pag-rewind dito ay +5 epoxy po na Pioneer. So common adhesive lang po muna para hindi po mahirapan maghanap itong ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang po. So ito dahil natapos na natin ang inner winding, so maglagay po tayo ng Pioneer +5 epoxy bago po natin siya ibalot nitong ating fiber film. Ngayon po ay ito, ibabalot na natin siya ng ating fiber film. Dahil +5 epoxy po ang gamit natin mga ka-Soundworks, ay kailangan po natin siya na temporary na i-fix nitong masking tape kasi mabilis po matuyo itong +5 epoxy. Kaya patuyuin po muna natin saglit bago natin lagyan ulit ng epoxy para sa pagwa-wind na para sa outer winding na po. So ito ngayon, naglagay ulit tayo ng epoxy para sa ating outer winding, outer and final winding na po ito. So kung mapapansin ninyo mga ka-Soundworks, itong ating former ng ating babin ay aalog-alog kasi po malaki po ang butas nito. Hindi po nag-match dito sa shafting nitong ating DIY na rewinder. Nilagyan ko lang po siya ng fitter, kaya po ito aalog-alog. Sa pag re-rewind po nitong in and out winding po mga ka-Soundworks ay iba't ibang paraan po. Marami pong pamamaraan sa pagre-rewind nito. So ilan lang po ito sa simpleng pamamaraan po na ituturo ko po sa inyo. Para lang po ito sa mga beginners kasi ngayon po ang dami na pong nagre-rewind ng in and out coil. So ngayon, i-fix na po natin. I-fix na po natin siya nitong ating craft paper. So ayan. Naglagay po ako ng epoxy dito sa craft paper po na ginamit natin na pang-ipit dito sa ating winding. So ayan po, tapos na po ang ating in and out speaker coil. So ayan, alisin na po natin itong spacer na nilagay natin kanina. So 5 inches po ang size nitong ating coil. Ayan po mga ka-Soundworks.